Ano ba ituro sa atin ng mga textbooks, ng mga teachers natin? Si Aguinaldo ang unang presidente ng Pilipinas. Pero mga kapatid, may nag-trending na chismis kamakailan lang na may nauna pa sa kanya. At yan ay walang iba kundi ang mamang yan. Andres Bonifacio, unang pangulo. Para sa episode na ito ng History mga kapatid, pinulong namin ang ilang mga eksperto sa kasaysayan sa isang lugar para mas malalim at mas tutok ang diskusyon. Dahil mga kapatid, buhay na buhay ang history. Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over. Anyari? Alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Daming problema ng Pilipinas, Tol. Bakit ba itong pinag-uusapan natin? Nakaraan. Tingnan natin, problema ng Pilipinas. Nag-resign si Rufy Biason bilang Customs Commissioner. Nanampal si Ann Curtis habang lasing. Ang tanong, bakit ba pinag-uusapan natin kung dapat ba maging Pangulo si Andres Bonifacio? Bakit ba relevant pa rin ngayon itong usapin na ito? Ano bang mababago sa buhay natin, sa lipunan natin? Jonathan, ikaw. Pagkat tingin natin pag pinag-usapan yung ating nakasaysayan nakaraan parang mga mga unresolved issues, parang hindi na tayo maka-move on kasi patuloy parang hindi malinaw o walang closure yung mga nakahanging na question sa ating kasaysayan. Nasa kaliwa ko naman, ito mukhang hindi natin masyadong masabi, no? Dahil siya ay isang ahente ng gobyerno. Umiispiya ka ba rito sa usapan? Yung dapat mag-resolve nung issue. Ito si Ian Alfonso kasi taga National Historical Commission of the Philippines. Ang stand namin dito ay chill-chill lang. Chill lang. Relax lang muna. Oo, Easy. pakikinggan natin lahat ng sides, di ba? Kung yung mga pro, anti, kung yung tinatawag nyo man. Saka, ang amin lang naman, ilatag lahat ng sources, lahat ng mga batayan natin, and once and for all, kung mayroon mang pagkakataon o araw, sa conference man yan o lecture, edi doon tayo ngayon magtalakayan. Ito nasa kanan ko naman, nagtuturo sa isang paaralan ng maraming multo. 400 years din eh. Yung multo ng kasaysayan, multo ng Diyos, multo ng relihiyon at kung ano-ano pa. Si Dr. Augusto de Viana. Sa aking panig naman ay dapat tayong suriin ng mga dokumento. Kung mayroon mang bagong dokumento ay pag-aralan. So, hindi ko naman sinasabi na ako ay saradong hindi, o saradong oo, pero dapat ay suriin ang kasaysayan. Okay, ito nasa dulong mama naman. Obvious. Sa t-shirt pa lang, alam mo na yung stand niya. Ikaw siya, ano pa yung maaari mo sabihin na sumasang-ayon ka doon sa panukala na dapat gawing tanghaling unang Pangulo si Bonifacio na hindi mo pa nasasabi kay Cheche Lazaro? Mamaya, titignan natin lahat yung mga bagay-bagay na historical. Pero doon ako sa panghuli ko, which is bakit ito mahalaga. No? Yung aspirations kasi ni Bonifacio na magkaroon ng pamahalaan na may kapatiran, kabutihang loob, kaginhawaan, at tunay na kalayaan, no? Ito yung kailangan ma-represente. At siya na nanggaling sa uring manggagawa, no? Na naging pangulo, no? Naging pangulo ng ating bansa, no? Kung sakaling ma-recognize, parang pwede itong magkaroon ng na kailangan natin na maibalik yung nasyonalismo, pagkamakabayan. Bakit sa tingin ninyo tinatag itong katipunan? Ang isyong ito hindi lamang pala ngayon nag-trending. Noon pa lang daw, may mga nagsusulong na ideklara na unang Pangulo si Bonifacio. Patunay daw dito ang mga nakuha mga liham at dokumento ng Katipunan noong taong 1980 na nagpapakilala kay Andres Bonifacio bilang Pangulo ng kataas-taasang kapulungan.
Doon sa liham na to ay na nakatatak, no, yung pagpapangalan kay Bonifacio bilang pangulo, no, na bilang pangulo ng kataas-taasang kapulungan ng KKK at nagbibigay sa kanya ng pagkilala bilang pangulo. Yun nga lang, nagkaroon daw ng hindi tamang pagkaunawa doon sa ibig sabihin ng Haring Bayan. Dumating na ang panahon ng mga tunay na anak ng bayan! Ang Haring Bayan ay hindi ang literal na interpretasyon nito tulad na lamang ng paggagamit ni Daniel Tirona na Hari ng Bayan. Ang tunay na Haring Bayan ay ang pamahalaang Katagalugan na tinatag ni Bonifacio. What if Hari ng Bayan? Bakit issue yun? Kung kunyari hindi Haring Bayan, which means parang equivalent siya ng fatherland. Actually, ang tinutukoy doon na hari, hindi yung literal na hari talaga. Lumitaw yung term na Haring Bayan, dito sa kapuluang ito ng Katagalugan o Pilipinas, sa pangkahulugan ng Katipunan, hindi isang tao naghahari, kundi bayan. At malinaw, bayan ang naghahari. Pero itong si Bonifacio, medyo nagfi-feeling na din. Dahil sa ilang mga dokumento, ipinakikilala niya na ang kanyang sarili bilang Pangulo ng Haring Bayan. May isang letter doon na April 24, 1897, ilang araw na lang papatay na uhuli na si Bonifacio sa Limbon. Ginamit niya ron, ang pirma niya, ang Pangulo ng Haring Bayan, Andres Bonifacio May Pag-asa. So may pagkilala mismo siya na Ngayon, magpapakilala. Ngayon, Anong year to? 1897? Ito mabanggit ko lang, dahil ang naging gawain namin sa NCP, itong mga nakaraang buwan, ay ipunin lahat ng dokumento pwedeng gamitin. Isa sa mga challenge ngayon dun sa mga pro-president si Bonifacio, meron ba talaga tayong definitive na dokumento na nagsasabi na ang Haring Bayan nga ba talaga ay republika? Kung si Bonifacio ay Pangulo o Pinuno ng Katipunan, may mas nauna pa sa kanya. Bago pa mamatay, nagpapakilala na si Bonifacio bilang Pangulo ng Haring Bayan. Pero etong tanong ngayon, ang Haring Bayan ba ay pwede mo nang ituring na isang republika? Kasi for the longest time, ito, kinikilala naman natin ang pananaliksik ni Dr. Mila Guerrero, na ang interpretasyon niya sa Haring Bayan ay sovereign nation. Iyon ay interpretasyon ni Dr. pa lang niya noon. Pero ngayon, merong, hindi ito galing sa archibo militar, may dalawang dokumentong providentially biglang lumitaw, pero accessible naman ito for the longest time. Yung memoir mismo ng sekretary ni Emilio Aguinaldo, si Carlos Ronquillo, may ginawa siyang memoir na ang mga gunita ng paghihimagsik ng taong 1896-1897. Binanggit niya ron yung term na Haring Bayan nung si Aguinaldo ay nasa biyak na bato na sa San Miguel, Bulacan. Dahil doon tinatag yung republika eh. Instead na gamitin niyang Republika ng Pilipinas, binanggit niya, sa biyak na bato na itatag ang ganap na Haring Bayang Katagalugan. Hindi natin ba't sinabi niyang ganap eh. Siguuro, nung panahon ni Bonifacio, hindi pa ganap. Pero, Nung pinatinat si Bonifacio, ganap na. hindi ko alam. It makes sense, may sense naman yung sinasabing paggamit ni Ronquillo na yun, na sekretary siya ni Aguinaldo, na bakit niya ginamit yung Haring Bayang Katagalugan. Ngayon, yung pangalawang dokumento na nagsasabi na ang Haring Bayan mismo ay republika, itong gawa mismo ni Apolinario Mabini na pinagbatayan ni Emilio Aguinaldo sa organic decree noong June 23, 1898 na nagtatatag ng Kongreso ng Malolos, ng mga LGU unit, panahon niya Aguinaldo sa government. Na mismong si Mabini, ito yung Tagalog version niya to ginamit niya ang term na Haring Bayan, inventong salita to ng mga katipunero. Ang Haring Bayan? Oo. Para may pangtumbas naman dun sa republika. Ito yung dalawang concrete documents na sumusuporta doon sa argument ng mga pro-president si Bonifacio na gobyerno. So akin naman, mag-play devil's advocate naman ako. Kung si Bonifacio ay Pangulo o Pinuno ng Katipunan, may mas nauna pa sa kanya. Siya po ay si Diodato Arellano. So mas nauna. So tapos andiyan si Roman Basa. So lumalabas, pangatlo siya. Ayon sa libro nila Milagros Guerrero, Emmanuel Encarnacion at Ramon Villegas, taong 1896 sa tahanan ni Tandang Sora, naganap ang isang pagpupulong ng kataas-taasang kapisanan upang ihayag ang pamahalaang panghimagsikan sa pamumuno ni Bonifacio.
Pero teka muna. Noon pa lang daw, uso na ang diskriminasyon. Isipin mo marami nagsasabi at maraming naniniwala na ang pinuno dapat ng bansa ay dapat mayaman at may pinag-aralan. Kaya naman, ang marami pinuno ng katipunan at revolusyon ay deadma kay Bonifacio at kinikilala si Aguinaldo. Marahil ito ay ang kanilang perception. Kasi nanalo yung mga Kabitenyo dun sa Cavite. At sabi nila, hindi sila makapaniwala na si Bonifacio ay ang leader ng katipunan. Dahil sila lang ay mga bodegero. Ayon sa kanila na si Emilio Jacinto ay isang bookbinder at yung Minister of Finance ay isang clerk na merong sweldo ng 8 pesos a month. So sabi nila, yung mga taong yung maliliit ay balang araw mawawala at lilitaw na lang yung mga mayayaman. Wow, ang lupit niyan. Ayun pananaw ng mga ayon sa Spanish document. Pero ultimo mga Espanyol daw ay kinilala na si Bonifacio bilang Pangulo bago pa man tanghaling presidente si Emilio Aguinaldo. Prueba? Isang larawan na lumabas sa dyaryo na La Ilustración Española y Americana noong 1897, February 6. Eto. Yung isang sinasabi dito na may artikulo, ayan, no? Nakalagay na si Presidente si Bonifacio, pero si Aguinaldo ay generalissimo. No? Yung pinakamataas, si Andres Bonifacio at ang kanyang pinakapunong general na si Emilio Aguinaldo. So, yung mga Kastila, nire-recognize na general lang si Aguinaldo ng presidenteng ito na si Andres Bonifacio. Tignan natin yung talagang intensyon ng mga dokumento. Kasi kagaya sinabi ko kanina, Pangulo, kahit na sino, pwede maging Pangulo. Pangulo ng barangay, meron pa nga tayo, presidente ng mga bayan. Presidente municipal. So, halimbawa, yung mayor ngayon nung araw ay tawag ay presidente. Municipal. So, ayun. Kaya maraming interpretasyon. Kaya dapat tingnan natin yan ayon sa intensyon ng dokumento. Sakaling mapagbigyan nga, ano naman ang epekto nito sa buhay natin? Sa kasaysayan. Ay nako, maghapon man tayo magtalo rito o umabot man sa Senado itong debate kung si Bonifacio nga bang dapat maging unang Pangulo o hindi. Madamay man to sa away ni Miriam at ni Enrile, mukhang hindi dito matatapos ang kwento. Pero, tanungin nga natin, sakaling mapagbigyan nga, ano naman ang epekto nito sa buhay natin? Sa kasaysayan. Sakaling makilala si Bonifacio ng unang Pangulo, may magbabago ba? Sabihin ko, di ba yung ganun mga iba mag-isip practical na kasi iba maisasabihin nila magbabago pa yan ng textbook ay sabihin ko pero ano na naman yan baka mamaya isipin na sa likod may mga gusto lang kumita at iba pa Magbabago na naman yung list, yung poster ng presidente. National Bookstore, yung mga poster doon. Well, nakikita naman natin sa mga diskusyon ng argumento ng mga historiador, una sa lahat, may isang historiador sa sinasabi, baka mamaya sumunod niya baguhin pati Independence Day. Kasi karugtong yan Pangalawa, yung nga, yung mga textbook, malilito naman yung mga bata. Pangatlo, nag-joke nga si Ambeto Campo sa isang inquiry column niya, wala lang space sa Malacanang sa portrait. Anyway, magugulo na naman yung portrait. Joke lang naman yun. Wala ang Republika ng Pilipinas sa panahon ng Aguinaldo, wala ang biyak na bato, kung hindi nagsimula sa sinimula ng Katipunan. Pero sa tingin nyo ba na kung maayos ba kaya yung kasaysayan natin, may ayos yung transition, malinaw sa atin kung sino yung unang Pangulo natin, hindi nagpatayan ang kung sino-sino, hindi pinapatay ng gantong tao si ganyang tao, hindi magiging ganito yung estado natin ngayon. Of course, kasi nga, lahat ng mga action ng mga ninuno natin, o action natin ngayon, may bubunga yan, masama man o hindi. Lahat ng tao na nabubuhay ay makasaysayan. Hindi lahat ng lugar sa Pilipinas ay makasaysayan. At hindi lahat ng naganap sa nakaraan ay kasaysayan. Kaya yung mga pagkapahalaga natin sa nakaraan, ay ang laki ng
ang laki ng connection yan sa buhay natin, di ba? Yung kasaysayan ng Pilipinas natin, ito yung isang batayan ng pagkakaisa natin. Shared history natin to, no? Kaya may pagkasagrado ito eh, no? Kaya paulit-ulit eh, parang hindi nagkakaroon ng healing o ano ba. Talagang diwa ng katipunan yung gusto ni Andres Bonifacio sa pagkabansa natin. Una, nagkakaisa tayo. Pangalawa, hindi tayo magiging malaya kung hindi tayo maginhawa. Yun. Ibig sabihin, sa Western concept o sa kilala ng mundo, universal, nakakaboto ka, politically free ka, malaya ka. Kay Andres Bonifacio, kailangan kumakain ka muna ng 3 beses sa isang araw. Kailangan may kalusugan ka. Nabibigay yung serbisyong panlipunan. No? At mararamdaman mo yung, so doon mo lang tunay na mararamdaman yung kalayaan mo. Di ba? Pero, hindi ka magiging maginhawa at hindi magiging maginhawa kahit na sino kung hindi nagpapakitaan ng magandang loob. So basically, nag-a-agree man tayo na si Andres Bonifacio ang unang pangulo o hindi, sa palagay ko, nag-a-agree tayo na dapat itong lumitaw. Yan. Sa ating pamahalaan, sa ating bayan, sa isa't isa. Tinuturo ko sa mga estudyante ko, tuwing may eleksyon, siguraduhin mo hindi lang binabago mo yung mga opisyal. Kailangan may pagbabago din ang loob. So isipin mo ang kabutihan ng bayan. Ang kaligayahan ng bayan, hindi lang ang pangsarili. So, hindi sinasabi ko sa mga taong gustong tumakbo. Kahit na sa klase, mga gustong tumakbo sa mga organisasyon, baka kailangan nyo lang yan para gumanda ang inyong resume. So, dapat meron ka ipapasok na moral regeneration. Ang revolusyon ay hindi sa labas. Nagsisimula sa loob. Yan. Pagbabago. Salamat sa lahat ng mga historiador, malulupit na historiador na nasa mesang to, mga kapatid. Ay nako, dapat nga bang tanghalin sa panahon ito kung unang pangulo si Bonifacio o hindi? Mga kapatid, narinig din naman lahat ng argumento, lahat ng panig. Mas importante siguro, pag-usapan, ikaw ba, sa lahat ng narinig mo, ano sa tingin mo? Dapat nga ba o hindi? Mga kapatid, yan po ang history sa gabing ito. Ako po si Lord de Vera at mabuhay ang Supremo. Mabuhay! Cheers! Mabuhay! Grabe, ganda naman yan, tol. Bang Siyempre. klase na yung bahay na yan, ganda. Bahay ni Emilio yan eh. Emilio? Oh, Emilio. Sino Emilio? Hindi mo kilala si Emilio. Emilio Aguinaldo. Ah, yan ba yung si Bon Confiado? Hindi yun. Ah, baka si yan yung E.R. Hercery, mahilig mo nun. Gumanap lang yun sa kanya. Si Emilio Aguinaldo. Ah, Emilio Aguinaldo, Emilio Itami. Aguinaldo. Yan ba yung tol, yung nagpapatay daw kay, kay Bonifacio at saka kay Antonio Luna? Tapos binenta pa raw yung revolusyon sa halagang 400,000 Mexican pesos. Yan yun, ba? Yan yun. Emilio no. Emilio. Oh. Si Emilio na walang malay, si Emilio na lang palagi. Ano ba naman kayo, tol? Alam mo, magandang tanong yan. Bakit nga ba mga kapatid, masyado yatang marahas, masyadong malupit, o masyado yatang hindi makatarungan daw ang paghuhusga ng kasaysayan kay Emilio Aguinaldo? Ngayong gabi mga kapatid, sasagutin natin, Emilio Aguinaldo, bayani nga ba o Gangster? easy naman sa pananalita mo, nasa Kawit-Cavite tayo. Eh, sabi Baka ng di ka director, makalabas sabihin ng ko, buhay saka dito. sabi sa script, sinulat ng mga writer eh. Huwag ganun, Huwag mo ako tol. damay dyan, ha? Huwag ganyan. Alam mo, marami ka ng death threat. Bahala ako sa buhay mo. Anyari? Chismis noon, kasaysayan ngayon.
130 ang nag-file ng kanilang kandidatura nitong nakarang linggo. Lahat sila nais maging sunod na Pangulo ng Republika. Pero sino man sila, asawa ni Chris, ampon, at ano paman ang plataforma, dapat nilang tandaan na pinakauna sa kanilang lahat, ito, si Emilio Aguinaldo. Bienvenida a nuestro gran actor, Kahabat de América. Ayan o, sarili, pumili ka! Pero kung paniniwalaan ng pelikulang General Luna, mukhang negang-nega na ang kanyang imahen ngayon sa publiko. Unang Pangulo ng kauna-una ng Republika, pero ang chismis noon, nandaya naman daw sa Tejeros. At sa pakto ng biyak na bato, ay binenta pa raw ang revolusyon laban sa mga Kastila. Ang konstitusyon na binubuo natin, mahalaga na marinig ang boses ng legislatura. Sa ilalim ni Aguinaldo na balangkas ang kauna-unahang demokratikong konstitusyon sa Asya. Kaso ang chismis, naging sunod-sunuran naman daw sa mga elitista at pinapatay pa raw si Luna. Di ba pinatanggal na kita? Ha? Ungas ka? Hijos del Diablo! Mga kabroy! Siya ang mukha ng himagsikan laban sa dalawang bansang mananakop. Pero collaborator naman daw ng mga Hapon. Patay tayo dyan. Conducted on schedule. The first landing was made on December 8. Hindi nga mahirap isipin kung bakit hindi ka puri-puri ang turing ng ilan sa kanya. Paano nga ba natin dapat tingnan si Emilio Aguinaldo? Mahaba, kagila-gilalas, masalimuot, komplikado ang kwento ni Aguinaldo. Ang takbo ng naratibo, napakaraming liko, pasikot-sikot. Pampelikula naman talaga ang buhay nitong si Emilio. Hindi gaya ni Bonifacio, galing siya sa pamilyang may kaya at naging kapitan municipal pa ng Kawit, Cavite. Swerte ka nga eh. Hindi ka magiging kwadrilyero. Saka kahit papaano yung posisyon mo, ako pinuno. 13 anyos ang itigil ng pag-aaral sa San Juan de Latran, pumasok ng Katipunan at dito nagtagpo ang landas nila ng Supremo. Halos isang siglo na buhay itong si Aguinaldo. Mas bata lang kay Rizal ng 3 taon. Napagdaanan ang mga Kastila, Kano at Hapon at namatay sa panahon na kasikatan ng Beatles. Ganyan kahaba ang buhay ni Aguinaldo. Magandang araw sa inyong lahat. Bago natin simulan ng halalan, tiyakin muna natin kung anong uri ng pamahalaan ang ating itataguyod. Kung bakit ang mga halalan sa Pilipinas ay maligalig, may mga protesta at tutukan ng baril, ay pwede mo raw i-trace sa Tejeros Convention. Ha? Tawag niyo ako! Ano ba gusto mo? Ano ba? Ha? Paalala lang, Andres! Yun ay suhestyon lamang at hindi isang musyon. Marso 22, 1897 sa bayan ng San Francisco de Malabon sa Cavite sa pagitan ng mga paksyon ng Magdalo at Magdiwang ng Katipunan. Pero sa kauna-unang ginanap na eleksyon, may hokus-pokus raw na nangyari. Chismis noon, nakasulat na raw sa mga balota ang pangalan ni Emilio Aguinaldo. Meron daw nagbulong kay Bonifacio, si Diego Mojica, na sinabi niya na yun daw mga balota daw ay sobra doon sa mga tao na naroon at meron na daw mga nakasulat na pangalan. No? At yun lang ang problema. Siyempre, kung pwedeng sabihin natin may innuendo ng dayaan. Kung titignan mo, ang sinasabing, quote-unquote, dayaan sa Tejeros, no? Na nagbunsod doon sa pagkapanalo ni Emilio Aguinaldo bilang Pangulo, no? Ito yung naging dahilan, no? Dahil nagkaroon ng 2 pangulo, nagkaroon ng election-related violence. Kasi yun nga yung pagkamatay ni Andres Bonifacio, no? Pero giit naman ang kampo nila Aguinaldo, Jun, wala naman raw nangyaring pagmamaniobra. Sa katunayan, wala pa nga raw si Aguinaldo nung nangyari yung halalan. Wala siya doon, nakikipaglaban siya eh. Tapos? Oo. Tapos alam mo ba, hindi naman si Aguinaldo yung unang nominee ng Magdalo. Last-minute substitute lang siya. Sino daw yun, Alam mo Tol? kung sino? Oh. Si Edelberto Evangelista. Ginagalang nila yan. Idol nila yan. Edelberto Evangelista. Ang pamatindi pa pala, no? Dati pa pala may galawang breezy. May magpapile ng COC, tapos last minute, biglang may magsasubstitute. Parang nangyayari ngayon, Tol. Sa PDP laban, di ba? Parang ganun yung mangyayari. Anong ibig sabihin? Yung ganun yung nangyayari ngayon eh. Sinong presidential aspirant? Yung kay Duterte. Alay kung hindi gagalangin ng mga anak ng Cavite ang mga pangyayari dito.
Alin kami mga Batanggenyo ang mapapatupad dito. Hindi naman si Aguinaldo agad yung pinuno na gusto ng mga tao, no? Yung isang tao na gusto ng mga Caviteño na maihalal, including Emilio Aguinaldo, is of course yung si Edilberto Evangelista, yung nag-aral sa Belgium na engineer. Isang buwan bago ang Tejeros Convention, namatay si Evangelista. Paniwala naman ng mga historiador, hindi si Aguinaldo ang nagmamaniobra ng mga plano ng kanilang partido. Kung hindi si Aguinaldo yung direktang nag-iisip ng mga pakulong ito, may isa. At ang lumalabas ay si Baldomero Aguinaldo. Sinasabi kasi nila, hindi totoo yung issue ng dayaan na sinasabi ng magdiwang. Hindi na namin kailangan mandaya, strategy lang. Kung ang Supremo na ang ating magiging pinuno, maging formal ang pagpili natin sa kanya. At sadyang magaling dumiskarte itong si Baldomero, na pinsan ni Emilio, at ang strategist ng Magdalo. Ang ginawa niya, sa araw ng halalan, 2 taga-magdiwang ang ninominate bilang Pangulo, si Bonifacio at si Mariano Trias, laban sa standard bearer ng Magdalo na si Emilio Aguinaldo. Sa botong 120 laban sa 80 boto, nanalo si Aguinaldo bilang Pangulo. Pero si Bonifacio na nag-facilitate ng mismong halalan ay napikon at nag-walk out at idineklarang null and void ang nangyaring halalan. Bilang pinuno ng halalang ito, dinedeklara ko na walang saysay at walang bisa ang halalang ito. Ang chismisoon, nagplano raw itong grupo nila Bonifacio na magbuo ng sariling hukbo. At mula noon ay naturingan silang banta. General. Senyor. Sa isang paglilitis sa hanggang ngayon ay questionable pa rin para sa ibang historians na hatulan ng kamatayan si Bonifacio at ang kapatid niya. Pero ang kwento, hindi naman daw talaga kagustuhan ni Aguinaldo ang hatol na kamatayan kay Bonifacio at sa kanyang kapatid. Pero nasulsulan lang daw ito. Mabuhay ang kalayaan! Sa pagbabalik ng history, ang general na nagpadala sa Sulsul at pinapatay si Bonifacio, nauturin daw ng mga Kano. Ganda dito. Palang araw magkakaganito din ako, magtrabaho lang ako ng mabuti. Ako, ganda na ito, sakto-sakto. Gakabay kang ganito. Oo, galing. Ilan taon ka na ba? 19. Bakit? Hindi. Alam ko magka-40 ka na eh. Oo. Pero ito tanong. Anong ginagawa mo ng 29 years old ka? Naku tol, nagpa-party kami tol. Pa-party kami, wala pa yung balcony. Party. Nag-embassy kami. Ngayon, balcony na. Tapos sa pool. Alam mo ba, 29 years old si Emilio Aguinaldo nung naging Pangulo siya ng Pilipinas. Ganon? Pero isipin mo, 29 years old ka, ang bata-bata mo pa. Kasi mga desisyon na mga gagawin mo, makaka-apekto sa buong Pilipinas. Isipin mo yan, ganun ka kabata. Eh Diyos ko, kung ngayon nga si Aguinaldo, hindi pwedeng tumakong presidente yan. Hindi pwedeng tumakong Kailangan maging presidente. 45 years old muna siya. Matindi yan, diba? Isipin mo na lang, 300 taon na nasa ilalim ng isang kolonyal na gobyerno ang bansa mo. Tapos sa isang iglap, ikaw, isang 29 anyos, ang biglang mamumuno ng isang baguhang republika. Imagine natin kung gaano kalaking pressure ang kailangan niya bunuin. Pero at least, itong si Emilio ay batid ang kanyang mga limitasyon. Kaya pinaligiran niya ang kanyang sarili ng mga mahuhusay na tao. Gaya ni Apolinario Mabini. Aminado si Aguinaldo na hindi siya masyadong magaling, no? In a way doon sa doon sa kung saan magaling ang mga ilustrado, no? Dahil hindi naman siya natapos eh. Pero kaya nga kinuha niya si Mabini. At si Mabini yung naging chief of staff. Hindi ka dadaan kay Aguinaldo, at hindi ka dumadaan kay Mabini. Nakikinig si Aguinaldo kay Mabini. At dahil doon nagkaroon ng mga batas na tumakbo yung ating gobyerno ng maayos nung panahon ng himagsikan. Sa panahon na napakahirap patakbuhin ng isang kongreso at ng isang republika. May pananaw rin na dahil sa kabataan niya ay madali raw siyang mabuyo at maghuyo. Case in point, ang panloloko raw sa kanya ng mga Kano ng ilang ulit. Isang pagkakataon ay nang pakiusapan siya ni Commodore George Dewey na hintayin muna ang mga pwersang Kano para sabay nilang pasukin ang Maynila at agawin mula sa mga Kastila. E ng mga panahong yun, aabot kamay na ni Aguinaldo ang kabisera. Pinangako ng mga Amerikano na ibibigay ang Maynila sa kanila.
ayaw na silang papasukin ng Amerika. Actually, doon pa lang nakatunog na si Aguinaldo. Kaya nga, pumunta siya sa Malolos at doon niya sinet up yung Congress na eventually manganganak nung tinatawag na Unang Republika. Patuloy ding naniwala si Aguinaldo na walang masamang intensyon ang Amerika sa mga isla ng Pilipinas, na may kasisilang lang na gobyerno. Nga naman, isang bansang nagpalaya ng kanilang mga alipin, hindi naman siguro kami sasakupin. Nangako ang mga kinatawa ng Amerika na gagalangin ang kasarinlan ng Pilipinas. Pero ilang beses siyang na-double cross ng Amerika. Ang pinakamatindi nang mangyari ang Treaty of Paris noong 1898. Ang hindi niya alam, habang nakikipag-usap sila ng maayos, ay binebenta na pala ng mga Kastila ang Pilipinas sa mga Amerikano. 200, señores. Pero General Lacuna no habla español. Noong 1901, ito ang naging eksena. Which one here is Aguinaldo? Ang Pangulo ng Republika nahuli ng mga kano sa palanan Isabela sa tulong ng mga traidor na makabebe. Ibang klase talaga tong si General, no? Ang ganda-ganda ng bahay, ang laki-laki. Pang MTV crib stall, mayroon pa siyang sariling bowling alley, o ibang klase. Sa kabilang pa nito, may sariling swimming May pool. swimming pool pa to, ha? Matindi, tol. Ang tanong dyan, tol, paano kaya siya yumaman ng ganito, di ba? Hindi, mayaman naman talaga ang pamilya ni Aguinaldo. Pero alam mo, Jun, meron pang isang kontrobersya na laging kinakabit sa pangalan ni Aguinaldo. Ito raw ay kung totoong ipinagbili niya raw ang himagsikan laban sa mga Kastila sa kasunduan sa Biak na Bato. Bato, tol. Naku, may kilala din ako. Yumaman dyan dahil sa bato. Taong 1897 sa mga yungib at kabundukan sa Bulacan, itinatag ang Republika ng Biak na Bato. At dito ay may kasunduan sila sa mga Kastila. Pagod na ang mga Kastila, pagod na ang mga Pilipino. So, meron pumasok na negotiator, itong si Pedro Paterno, para itigil na muna ang labanan at pumayag na sa isang kasunduan. At doon sa bagay na yon, pumayag ang, again, ang grupo, hindi lang si Emilio Aguinaldo, na para magkaroon ng pansamantalang kasunduan. Sa halagang 400,000 piso, kapalit ito, kusang ibababa ng mga revolusyonaryo ang kanilang mga armas at itatapon sila sa Hong Kong. Huminto sa pakikipaglaban ang mga Pinoy sa pangakong kabayaran. Kaso, Ang kasunduan ay ititigil na ang putukan, no? At bilang war damages ay bibigyan tayo ng sapat na parang kabayaran ng sa mga nasira ng digmaan. Actually, yung kasunduan na yon umabot sa 800,000. Ang tingin niya, hindi na rin kayang isustain yung pakikibaka. Kasi yung Biak na Bato Republic, hanggang Cueva lang naman yun eh. Ay, may sabihin ko, medyo hindi na talaga sila nakapagpalawak pa ng puwersa, no? Dahil sa kulang ng sa sitwasyon, no? Kulang na ng armas at narito yung magandang offer. at noong 1935 Commonwealth Presidential Elections, ang kawawang Emilio dinikdik pa ng sobra ni Quezon. Paano ba naman? Bukod sa pinalutang na chismis na inaangkin raw ni Aguinaldo ang kalahati na binayad sa Biak na Bato bilang personal na pag-aari, binuhay din ang kontrobersya tungkol sa pagpapatay ni Aguinaldo kay Bonifacio. Pinahukay pa ang mga labi para ilantad sa publiko. Siyempre, nanalo si Quezon. Pero mga kapatid, nang sumiklab ang World War II, eto, meron na namang bagong kaaway ang mga Filipino. Pagkatapos sa mga Kastila, pagkatapos sa mga Amerikano, eto na ang mga Hapon. Pero kung inaakala ninyo na papalag ang lolo ninyo, nagkakamali kayo. Nanawagan si Aguinaldo sa mga kababayan niya na huwag nang lumaban. So, ibig sabihin ba niyan, maituturing natin si Aguinaldo na kauna-unahang collaborator ng mga Hapon? Ganun ba yun? Alam mo ba, nasa Kawit ka? Di ba Pwede ka to- pagulpi rito, alam mo ba yun? Hindi ba ito Batanes? Taong 1941, noong mga unang bahagi ng taon ng Japanese occupation, nag-broadcast sa radyo si Emilio Aguinaldo Mga kababayan, ang mga Hapon ay hindi natin kalaban. at nanawagan sa mga sundalong Pilipino na huwag nang labanan ang mga Hapon. Kaya dito nabansagang collaborator si Aguinaldo. Dalawa yun, susuporta siya, lalaban siya. Pag lumaban siya, mukhang di mahirap, no? At yung panahon ng Hapon, panahon pa ng himagsikan, plano nila sa mga Hapones, makipag-alyanse. So sa tingin ko, between the two, kung lalabanan niyang Hapon, mas malaki yung problema niya. Wala na siyang pwersa eh. Pero kung in the spirit daw ng pakikipag-collaborate, no? I mean, he will be safe. Pero depensa ng mga pro-Aguinaldo na historiador, maaaring na-pressure lang daw ito. Pero kung hindi man na-pressure, kung ginawa niya yon,
na bukal sa kanyang kalooban. Kung tutuusin, matagal lang walang amor si Aguinaldo sa mga Amerikano. Hindi ba? Ilang beses nga siyang niloko ng tumangto. Ni hindi na nga raw nag-abala si Aguinaldo na aralin ang Ingles. Aprendo español, Colonel Fausto. I speak Spanish. At naniwala raw si Aguinaldo na hindi natin to laban kundi away ng Hapon at Kano. Pero ika nga ng kasabihan, victory is always written by the victors. Kaya naman sa pagbabalik ng mga Kano, pinakulong si Aguinaldo sa akusasyong collaboration sa mga Hapon. Pero hindi nagtagal ay nabigyan siya ng amnestiya at nakalaya. Para raw kasi maging legit ang kasarinlang nakamit sa ilalim ni Emilio Aguinaldo dinisenyo at itinahi at iwinagayway ang watawat ng Pilipinas. At pinatugtog ang pambansang awit. Alam mo, ang daming issues, ano? Sa sobrang dami ng kontrobersya, nakakalimutan na natin na ang dami-daming ginawa ni Emilio Aguinaldo para sa ating kasaysayan. Oo, kaya tol, ang dami kayang award niyan. Tignan mo to, oh. May 44 winner awards yan, tol. Meron yan sa PAMAS at iba-iba pa. Tapos Best World Showcase Film pa yan, graded A. At higit sa lahat, ang ganda ng poster, di ba? Ano pa? Tsaka magaling yan umarte, tol. Galing itong umarte. Paano acting yan? Isinusulat ko ang gunitang ito sa hangaring bigyan ng liwanag ang mga yugto ng ating kasaysayan. Kahit tahimik at mahinahon, hindi talaga matatawaran ang husay ni Aguinaldo bilang isang general. Tinalo niya raw ang ilan sa mga pinakamahusay ng mga Kastilang general. At pagdating sa estratehiya at tapang, sa Cavite ay living legend na raw siya. Bago pa ginamit nila Mao Zedong at Ho Chi Minh, si Aguinaldo, laban sa mga Kano, ang kauna-unahang gumamit ng guerrilla warfare. Saka lamang ginawa ni Emilio Aguinaldo yung unconventional warfare, which is the guerrilla warfare. Kasi paakyat na tayo paatras na tayo nun eh. At yun lang ang pagkakataon na ginawa ni Aguinaldo yun. Kasi nga, wala na tayong infrastructure para ipatupad yung conventional warfare. Sa bayan ng Cavite Viejo, lalawigan ng Cavite, ngayong 12 ng Hunyo, 1,800 ay pinahayag natin ngayon at pinasisinayan sa pangalan ng buong Pilipinas ang ating karapatang makapamuhay ng malaya. Para raw kasi maging legit ang kasarinlang nakamit sa ilalim ni Emilio Aguinaldo dinisenyo at itinahi at iwinagayway ang watawat ng Pilipinas. At pinatugtog ang pambansang awit. Hindi matatawaran yung na siya yung dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng konsepto ng bansa. Yung ating pambansang watawat, panahon niya yan. Yung ating pambansang himno, panahon din niya yan, no? Sa ilalim niya rin binalangkas ang kauna-unahan nating konstitusyon. Pero huwag natin kalimutan, kahit ano pang sabihin, ang crowning achievement ni Aguinaldo, eto. Pero kawawang Emilio, mukhang naging easy target talaga ng haters. At isa na nga dito ang kanyang dating advisor na si Apolinario Mabini. Sa kanyang La Revolucion Filipina, masasakit na salita ang sinulat niya laban sa dating boss. At sabi pa ron ni Mabini, mas maigi pa raw na pumanaw na lang si Aguinaldo sa gitna ng digmaan. Mamatay na isang martir. Ang problema, masyadong matagal ang buhay ni Aguinaldo. Dumidepende si Aguinaldo, yung kanyang mga desisyon, yung kanyang mga aktwasyon sa sitwasyon, no? Like all survivors, no, in politics do, no? Kaya kung titingnan mo, meron din sa mga moments na parang hindi mo siya magugustuhan, ano? Pero yun yung makikita mo na itong mga to, at a certain moment in time, may mga contribution silang positibo na hindi mo sinasawalang bahala yung pagkakamali dahil matututo tayo doon. Alam na sa Maynila ang katipunan. At ayon sa Supremo, kailangan mag-umpisa agad ang simula ng himagsikan.
Para sa akin, no, pag pinag-uusapan si Aguinaldo, no, at iba pa na may kumbaga hinahabol ng multo sa kasaysayan, balikan natin yung pagtitimbang. Ano ba ang nagawa niya sa bayan na maganda? At ano ba yung kini-question na papel niya sa kasaysayan? Kung ano yung mas mabigat, kung ano yung mas matimbang, tingin ko, yun doon natin maaring makita. Pero ibig sabihin ko, kapwa sila may nagawang mabuti, pwede rin may hindi maganda, no, para sa atin. Sa bawat kwento, ang hilig natin laging maghanap ng bida at kontrabida. Ang sarap sigurong isipin, sana, sa kasaysayan natin na ang mga tunay na kontrabida ay yung mga dayuhang mananakop. Kung tutuusin mo nga ang mga Kastila, ang mga Hapon, ang mga Amerikano, napatawad na natin. Mga kapatid, siguro mas mauunawaan natin ang halaga ni Emilio Aguinaldo sa ating kasaysayan. Kung imbis na tingnan natin siya bilang isang anghel o santo, mas tingnan natin siya bilang tao, kagaya mo at kagaya ko. Yan po ang history natin sa gabing ito. Ako po si Lourdes de Vera, nagsasabing kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mabuhay po tayong lahat. Hey, Lord. Grabe, kausap ko si Pinoy doon. Nanghingi ako ng mga tips kung paano maging mahusay na presidente. At saka, alam mo na, gusto ko nang pinapractice. Gusto ko nang masanay dito sa palasyo Kasi malamang magkakaroon din ako ng kwarto dyan. Tatawagin kong bayaw room. Bayaw room? Kasi lahat ng presidente may mga kanya-kanyang kwarto dito, di ba? Ilan na ba ang naging presidente natin? 15, tol. Ako yung magiging 16 dyan. Presidente ng Pilipinas. Tsaka gusto ko, pag yung kwarto ko, nandun yung bust ko. Yun, no? Bust. 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 At saka portrait ko na may picture. Nako. 15, binanggit mo mo. Isipin mo mga kapatid, wow, sa milyong-milyong Pilipino mula pa nung unang republika hanggang ngayon, isipin mo, 15 lang ang napili nating mamuno sa ating bayan. Ang tanong, 15 lang ba ang mahuhusay na Pilipino? Pero mga kapatid, isipin kaya natin, paano kaya kung nagkaroon tayo ng mga alternatibo? Kunyari, sa kada isang Emilio Aguinaldo, halimbawa, ang namuno ay isang Apolinario Mabini. O kaya, Andres Bonifacio. Paano kunyari? Sa isang Manuel Quezon, merong isang mas mahusay na Wenceslao Vinzons. Ganon, oo. Paano kunyari, no? O kaya pagkatapos si Marcos, ang pumalit, si Jovito Salonga o kaya si Jose Jocno. Ang dami na rin pala nun, Kaya, ngayong gabi mga kapatid, dito po, sa history, babalikan po natin ang mga pangulong ipinagkait sa atin ng kasaysayan. History with Lord presents the greatest presidents we never had. Nangyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Ikaw, ano hanap mo sa isang presidente? Mababa ang loob para sa mga mahihirap. Naiintindihan yung kalagayan ng lipunan. Kasi kapag may tako sa Diyos, matututo sila na gumawa ng mabuti. Sa dami ng nagnais na maging pangulo ng bansa, sino kaya sa kanila ang the right one? Pero sa kada isang pinipili natin, marami tayong naetsapwera. Paano na lang? Kaya kung isa sa kanila ang the right one. Pero alam nyo ba, kung magbabalik tanaw lang tayo sa kasaysayan, napakarami sanang pwedeng naging pangulo ng bansa. Ikaw, para sa'yo, sino ang the greatest president we never had? Kumonsulta kami ng ilang mga eksperto at humingi ng ilang mga pangalan para sa kanila ay sana naging pangulo ng Pilipinas. Panahon pa lang ni Emilio Aguinaldo, ang dami ng personalidad na presidential material. Hindi hamak na mas mahusay pa, sigurado, kaysa kay Aguinaldo. Siya rin po ay nasa dating 5 piso at tinuligsa sa pelikulang General Luna. Ngayong gabi, kilalanin natin si Mon Confiado. Sino? Hindi mo si Mon Confiado yan! Mga kapatid, batid ni Emilio Aguinaldo ang kanyang kakulangan pagdating sa pamamahala. Kaya ang ginawa niya ay pinalabutan ng sarili ng mga marurunong, mga eksperto, mga henyo. At isa po ron ay si Apolinario Mabini. Confiado.
Si Apolinario Mabini sa tingin ko ay isa sa mga underrated heroes natin. Isa sa mga bayaning Pilipino na napakalaki ng nagawa para sa revolusyon at para sa bayan sa pangkalahatan. Pero hindi gaanong nakikilala. Pagdating sa talino, sisipain silang lahat ng henyong si Apolinario. Si Mabini ay aktibo talaga sa reforma. Nung sumiklab yung himagsikang 1896, isa siya sa mga agad hinuli. Dahil nga dun sa kanyang pakikisangkot sa reform movement. Anong gagawin natin sa kanya? Tulungan siya. Pareho pa rin naman ang ating layunin. May iba pa tayo magagawa. Taong 1898, naging personal na tagapayo si Mabini ni Aguinaldo. Lumaban na nga sa mga Kastila, lumaban din sa mga Amerikano. Pero dahil maprinsipyo ay nakabangga ng mga elite sa gobyerno ni Aguinaldo. At ganito katindi si Mabini. Kahit lumpo, kinatatakutan ng mga Amerikano. Nakakulong man si Mabini noon, hindi pa rin natigil ang kanyang paglaban sa paraan na alam at kaya niya. Sa kanyang mga akda, nilabanan pa rin niya yung kolonyalismo Amerikano. So napakatapang talaga kasi bilanggo na siya pero tuloy pa rin yung kanyang aktibidad na politikal. Mabini for president. Aguinaldo doesn't know what to do. Mabini is berating him. Oy, gawin mo na to, gawin mo na to. What if Mabini was the one who was president? Maybe it could have been better. At saka, sikat na noon pa si Mabini kaysa pa raw kay Aguinaldo. Konsulta na siya nila Lopez Haina, nila Apasible, nila Bonifacio. Noong 1935 elections, naglaban-laban para sa pagkapungulo si Manuel Quezon at si Emilio Aguinaldo. Pero may isa pang tumakbo noon, mga kapatid. Hindi siya politiko, kundi isa siyang obispo na nagtatag ng isang simbahan na maka-Filipino. Mga kapatid, kilalanin natin si Gregorio Aglipay, ang nagtatag ng Iglesia Filipina Independiente, alias the Aglipayan Church. Kung tutuusin, kung parang gobyerno din noon ng mga panahong yon, ang asta ng simbahan at makapangyarihan sa lipunan ang mga praile, napakaastig ng ginawa ni Aglipay, ang magtatag ng isang iglesia na humiwalay sa Roma. Panahon ng himagsikan ko, adjutor o katuwang nakura paroko si Aglipay sa Victoria, Tarlac. Ipinagpatuloy din Aglipay ang simulaing ipinaglaban ni Padre Jose Burgos, ang sekularisasyon ng simbahang Katoliko. So gusto niya na isa Pilipino na yung simbahang Katoliko na dati ay hawak ng mga praile o ng mga paring Espanyol. So kumbaga hiwalay sa simbahang Katoliko Romano itong simbahang Aglipayan. Noong 1935 elections, tumakbo sa pagkapangulo si Aglipay. Pero ang nagwagi, si Quezon. Kung si Aglipay daw ay isa sa mga sanay naging pangulo natin noon, ayon ulit kay Professor Jose, yung puso niya ay nandoon sa pamumuno ng mga Pilipino sa Pilipinas. No? So yung ginawa niya, basically, ay isang sangay lamang, yung sangay na panrelihiyon. Pero napakalaking bagay na nun. Kasi nung panahon ng Espanyol, ay napakalakas ng simbahang Katoliko sa Pilipinas. Pag-usapan naman natin ang tao sa likod ng 20 pesos, si Manuel L. Quezon. Mga kapatid, hindi man matatanggi na isa si Manuel Quezon sa mga pinaka-matatag na pangalan sa ating kasaysayan. Pero alam mo ba, sa Bayton? Oo. Sinasabi nila, yung mas mahusay raw sana sa kanya, naging student leader at guerrilla leader pa noong World War II, mga kapatid. Sino yan, Tol? Ha? Ito, si Wenceslao Vinsons. Aba. At merong building na pinangalan sa kanya sa University of the Philippines. Yung Vinsons Hall. Yan ba yung nakagay malapit doon? O iba pa yun? Puro kakalokohan niya. Tinatag niya ang Young Philippines Party na nagsusulong ng kasarinlan ng Pilipinas mula sa mga Amerikano. Sa murang edad ay naging bahagi rin siya ng lupon na nagbalangkas ng saligang batas ng 1935. At bilang miyembro ay mahalaga ang kanyang naging kontribusyon, lalo na sa usapin ng wikang Tagalog, considering siya ay isang Bicolano. At dahil sa digmaan, ipinagkait sa ating kasaysayan ang isa sanay mahusay na pinuno na may tapang at puso para sa bayan. Pinatay ng mga Hapon si Vinsons. Bata pa siya noon, pero kung bigyan lamang ng pagkakataon na ma-develop talaga yung kanyang mga katangian na ito, ay magiging napakagaling niya na Pangulo. Sa pagbabalik ng history, isang historiador na dapat daw sana'y naging Pangulo ng Bansa. Historia na Presidente?
Aba, bakit hindi? Alamin sa pagbabalik ng history. The finest mind of his generation. Yan ang tawag nila kay Claro Mayo Recto. Tubong Batangas, nagtapos ang abogasya sa Ateneo de Manila si Recto at tumanggap lang naman ng maxima cum laude, isang mataas sa pagkilala sa universidad. Yun nga lang, bar flanker siya noong una, pero bumawi naman sa ikalawang pagkakataon. Naging senador si Recto noong 1941, ang pinakamaraming nakuhang boto ng mga panahong yon. At mula noon ay nakatatlong termino si Recto sa Senado. Matapos humawak na iba-ibang posisyon sa gobyerno, sumubok si Rectong tumakbo laban kay Carlos Garcia noong 1957. Pero mukhang hindi talaga nakasulat sa kapalaran ni Recto ang pagkapangulo. Hindi malilimutan ang ginawang pagbangga ni Recto sa simbahan at ang pangingialam daw nito sa politika at lipunan ng Pilipinas. Hinimok niya na itigil ang pagtuturo ng religion sa mga paaralan at linawin pa raw ang konsepto ng separation of church and state. Siya rin ang pangunahing autor ng Rizal Law, ang panukalang nag-uutos ng pagtuturo sa mga akda ni Rizal sa lahat ng paaralan. Pero higit sa lahat, kilala si Recto sa kanyang mahusay na uri ng nasyonalismo. Kailangan iangat ni Recto, lalo na sa larangan ng patakarang panlabas, ano yung posisyon ng Pilipinas? He ran for president in 1957, but because he was viewed as an extreme nationalist, he never won. And the United States was against him. Paano nga kung naging presidente si Recto? Basic lang yung sinasabi ni Recto eh. If you want to progress as a country, you must know who you are. And how do you do that? Nationalism. Grabe, tol, makasaysayan talaga itong Malacanang Palace na to. Lalong-lalo na itong Kalayaan Hall na to. Alam mo ba, tol, noong 1986, tumayo pa dyan si President Ferdinand Marcos kasama yung anak niya. Hindi pa siya baskil nun, hindi pa basa yung kilikili niya. Ano pa siya, nakapang-military pa siya. Pero matindi talaga yung kasaysayan dito sa, ano tol, seat of power nga. Tama ka, seat of power. Tapos, ang mga umupo dito, mga politiko, dating sundalo, abogado, di ba? Eh ako kaya, may chance kaya ako dito, ibayo lang naman ako. Paano naman kaya kung ang maging pangulo natin, eh, historiador? Pwede kaya yun? Tama yan. At kung historiador lang ang pag-uusapan natin, doon ka na sa makabayan. Renato Constantino. Kung meron tayong konsepto ng kasaysayan na may makabayang perspektiba, dapat tayong magpasalamat kay Renato Constantino na hindi lang historiador, kundi isa ring mahusay na social scientist at dating gerilang lumaban sa Hapon. At lingid sa kaalaman ng marami, isa rin siyang pioneer pagdating sa usapin ng international diplomacy. Taong 1939, naging editor-in-chief ng Philippine Collegian, ang official paper ng UP, itong si Constantino. First time yata yun na nasulat sa Diaryong Pilipino, yung American brutalities ng Philippine-American War. At dahil doon, sinundo siya sa klase. Inaresto siya, dinala sa Fort Santiago, in-interrogate ng isang kapitan sa United States Army. Ang tanong sa kanya, saan mo nakuha yan? Sabi niya sa US Library of Congress. Sabi ng Amerikano, ganun ba? So, pero it took courage at that time na sabihin yun. Saan ba't niya sinaliksik? Sa kanyang editorial na Democracy Up to Date, binatikos ni Constantino ang plano sanang pagdedeklara ni Pangulong Quezon ng one-party system sa gobyerno. At napilitan ng presidente na sagutin ang mga to. Nagpatawag ng convocation si Quezon para lang sagutin si Constantino at purihin. Purihin, ha? Oo, sabi ni Quezon, kung ako lang, kapareho niya, susulat din ako ng ganitong editorial eh. Ayon kay Carganilla, noong 1985, handa na sanang tumakbo si Constantino sa pagkapangulo. Ang kwento niya, he would have run for president to offer a third choice between Marcos and Aquino, pero hindi siya seryosong kinausap ng mga cause-oriented group, so hindi natuloy. Ito po si Elpidio Quirino, mga kapatid. Andito tayo ngayon sa Quirino Room, dito po sa Malacanang Palace. Isa sa mga naging pinakamalaking problema ang hinarap ng gobyerno ni Quirino ay ang Hukbalahap Rebellion. Napakahaba at napakadugo. At mga kapatid, ang nanguna ng rebellion na yon, walang iba kundi si Luis Taruc.
Galing sa pamilya ng mga magbubukid itong si Luis Taruk at kilalang champion sa interes ng mga magbubukid. Bagamat nakapag-aral, hindi niya ito natapos dahil sa hirap ng buhay. Pumukaw kay Taruk ang mga usaping pangkarapatan ng mga magsasaka at naging aktibong tagapaglaban nito. Dahil naakit siya sa ideolohiya ng Marxismo, ay sumapi siya sa Partido Sosyalista na naging kaanib ng Partido Komunista noong 1935. Noong World War II, tinatag ni Taruk ang hukbalahap o hukbo ng bayan laban sa Hapon na karamihan ay binubuo ng mga magsasaka mula sa gitnang Luzon. At ito ay tinuturing na pinakamalakas na guerrilla movement sa Pilipinas noong panahon ng okupasyong Hapon sa Pilipinas. Sinasabi na humigit kumulang mga 30,000 mga gerilya ang pinamunuan niya. Matapos ang giyera, nahalal si Taruk at ang mga kasamahan niya sa Kongreso bilang mga miyembro ng Democratic Alliance Party noong 1946. Pero ang kaso mo, hindi raw sila pinayagang maupo sa pwesto. Dahil nagkaroon ng issue tungkol doon sa parity rights. Ito yung batas na nagbibigay ng pantay na karapatan sa mga Amerikano at sa mga Pilipino sa paglinang, paggamit ng likas na yaman ng Pilipinas. Siyempre, hindi pwede kala Luis and Company ang usapin ng pantay na karapatan ng mga Kano at Pinoy pagdating sa pag-aari ng lupa ng Pilipinas. So ang nangyari, medyo ginipit daw sila ng mga kalaban nila sa Kongreso at sa pamamagitan ng Commission on Elections ay kinasuhan sila at nahatulan na gumamit sila ng terorismo at pandaraya kaya sila nanalo sa eleksyon. So, natanggal sila dito sa pwesto. Matapos ito, nag-underground si Taruk at nagsimula ng rebellion sa iba't ibang probinsya sa Luzon. Pero noong 1954, inatasan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang personal nitong emisaryo na si Ninoy Aquino para makipagnegosasyon kay Luis. Sumuko si Taruk, hudyat ang pagtatapos sa makikibaka ng mga huk. Kung siya naging Pangulo ng Pilipinas, ay baka nagkaroon tayo ng Pangulo na talagang epektibong naipatupad ang Land Reform Program. Doon mo makikita yung prinsipyo ni Jokno na kahit boss kita, kapartido kita, pero pag hindi ka gumawa ng maganda, pasensya ka, padre. Tablahan kita. Mga kapatid, ngayong gabi tunghayan natin ang napakagandang larawan ni dating presidenteng Diosdado Macapagal at ang ng kanyang anak na si Gloria Macapagal Arroyo. Di. First Lady yan. First Lady. Si Eva Macapagal yan. Hindi ba Ito ni Eva yan. Hindi yan si GMA. Nanay niya yan. Ang saya-saya, no? Parang ganun ang saya-saya nila dati, no? Ang saya-saya, no? Pero, nung mga panahon na yon, hindi masaya ang kinasangkutan na iskandalo ng Macapagal administration. Ito po mga kapatid, ang tinatawag na Stonehill Scandal. Isa sa mga tinuturing ng pinakamalaking iskandalo sa ating kasaysayan. At ang nanguna sa investigasyon sa kasong yon ay walang iba kundi ang Justice Secretary na si Jose W. Jokno na nabuhay pa para labanan ang rehimeng Marcos. Ang tanong, bakit nga ba astig si KPP? Kahit hindi tapos sa abogasya, huwag ismulin itong si Pepe. Abay naging top notcher pa rin sa bar exams noong 1944. Itong si Jose Jokno. Well, Pepe Jokno, kamukha ni Uncle Joby, took the bar exams in 1944 and they tied for number 1. 1961, ginawang Justice Secretary ni Pangulong Diosdado Macapagal si Jokno. Sumunod na taon, pumutok ang Stonehill Scandal. Dito nakalisa sa isang blue book ng Amerikanong negosyante na si Harry Stonehill ang mga tumanggap ng pera mula sa kanya. At ang mga parokyano, halos 200 daw na mga mambabatas. At kasama raw dito si Macapagal. At si Jokno ang nanguna sa investigasyon. Nang malapit na magkaroon ng solusyon ng kaso, inutos si Macapagal na ipa-deport na lang si Stonehill sa Amerika. At si Jokno, sinibak sa pwesto. Nilabanan ni Secretary Jokno. Pero on a weekend, pinakidnap ni Cunay Villarreal at ni Macapagal at dineport. Kaya sabi nga ni Uncle Joby, they can deport Stonehill but they cannot deport the truth. Maprinsipyo at walang sinisino. Yan daw ang tatak Jokno. Doon mo makikita yung prinsipyo ni Jokno na
Kahit boss kita, kapartido kita, pero pag hindi ka gumawa ng maganda, pasensya ka, padre. Tablahan kita. Ang prinsipyong ito, hindi natinag kahit nung pang panahon na ni Marcos. Kapartido niya si Marcos, nasyonalista sila. Pero nung dineclare ni Marcos ang martial law, umalis siya kay Marcos. In fact, kasama niya si Ninoy na nakulong sa Laur, Nueva Ecija. Kasama nila Lorenzo Tañada at Joker Arroyo, itinatag din ni Jokno ang Free Legal Assistant Group o FLAG, ang network ng mga human rights lawyers. Pareho silang nasyonalista, maraming mga may kaso nun na walang pera, walang kilalang abogado, and they're the best of what we had before, and they provided free legal services. Ang trip mo? Tol, ginagaya ko si President Ferdinand Marcos, Tol. Ang ganda ng painting niya, magpapadrawing din ako ng ganyan. Alam mo naman, di ba, mas lamang lang ako dyan nga. Mayroon ako tiyan at saka bigote. Mas lamang lang ako ng konti dyan. Tsaka ikaw ba, huwag kang masyadong mangmang dyan. Palibasa, binayaran ka ng mga dilawan. Huwag kang ganyan. Hindi pa nga dumadating. Previous president yan natin. Mga kapatid, 20 years umupo si Marcos sa pwesto. Pero paano kaya kung natapos yung unang termino niya noong 1969 o yung ikalawang termino niya noong 1973, bumaba na siya sa pwesto at nagkaroon ng kapalit. I will make this nation great again. Marami naging kasalanan ang diktador sa bayan. Pero para kay Sagisag, Isang malaking kasalanan ni Marcos was to destroy the natural evolution of leaders and the development of the youth who were cut in the flower of their youth, no? at isa na nga raw sana rito ang tiyuhin niya na si Senador Jovito Salonga. Imbis na manahimik, gaya ng marami noon, matapang na lumaban si Salonga ng martial law. Dahil karamihan sa mga leaders natin noon decided to be prudent, hindi pwede yun kung mabigat ang kalaban Hindi natakot kay Makoy si Jovito. Pero naman kasi, dahil hindi rin man siya noon natakot lumaban sa mga Hapon nung siya'y bata. Pagkatapos ng EDSA, naging senador sa Salonga noong 1987. 1992, sinubukan tumakbo sa pagkapangulo ni Salonga. Yun nga lang, si FVR ang nanalo. Kasi nagka-issue nga, number one, matanda na, pipilay-pilay, bulag, bingi. Yun talagang very firm ang handshake. Pero, kung kayo tatanungin, ano nga ba talaga ang hanap ninyo sa isang presidente? Very important na ang susunod na presidente would be a non-stealing president. Kapakanan muna ng bayan bago ang pansariling interes. Makabayan. Paglalaban yung interes ng bansa. Aside from the intelligence or the intellectuality, yun ang maraming wala ngayon, yung wisdom. Tunay namang ang kasaysayan ay punong-puno ng mga tanong gaya ng paano kung ganito, paano kung ganyan, paano kung si Bonifacio ay nabuhay, paano kung hindi naging Pangulo si Marcos, paano kung si Quezon ay hindi upo at si Wenceslao Vinson sa ganyan-ganyan. Pero mga kapatid, ika nga ng kasabihan, there are no ifs in history. Diba? Para lang yung naun sa aming pag-ibig. Masarap balik-balikan pero sa huli, wala rin. Mabuti pa, magsilbi na lang tong aral. O, imbis sa aral, siguro mas mabuti pa sa Bayton. Tanong. Ang dami naman palang mahuhusay na Filipino. Ang daming mahuhusay na pwedeng mamuno. Paano tayo humantong sa ganito ngayon? Yan mga kapatid, ang history natin sa gabing ito. Ako po si Lord Rivera. Naku, ang daming namang what ifs na yan. Eto, sandali lang ha. Ako, kapag hindi nyo ako ibinoto, masasama ako sa what ifs na yan. Kaya iboto nyo ako. Bagay na bagay kaya ako dito sa Malacanang, di ba, Lord? Lord Rivera po, nagpapaalala kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. May isa pa akong tanong. What if sa paking kaya kita? Kayo na pa ang Ganon? kulit Wala, maghahanda muna ako ng speech. Easy!
Napakasarap magtrabaho pag nakabakasyon si June Sabayton. Mga kapatid, mula 1949, karamihan po ng mga Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay dito po nanumpa sa Quirino Grandstand. Mula kay Elpidio Quirino hanggang kay FVR, hanggang kay Noynoy Aquino. Pero mga kapatid, nakailang Pangulo ng Pilipinas. At nasan ba tayo ngayon? Diba? Isipin mo kaya, paano kung ang nanumpa dyan ay isang Lorenzo Tañada, isang Pedro Abad Santos, isang Edgar Hopson ang nanumpa dyan bilang Pangulo ng Pilipinas, mga kapatid. Sino yung mga pangalan yan? Yan ang aalamin natin sa gabing ito, dito po sa ikalawang bahagi ng ating Pangulo serye sa History with Lord, The Greatest Presidents We Never Had, Part 2. Eto, kapag naging presidente to, si Bayaw, ito ang greatest. Di ba, Bayaw? Oh, nasa kanya lahat eh. Ito ang dapat iboto. Ito si Bayaw for president. Nice one. Nangyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Pero sino nga ba naman kami? Bago tayo magsimula, dumulog muna kami sa mga eksperto. Sino nga ba para sa kanila ang mga pangulo na ipinagkait sa atin ng tadhana? Ninoy Aquino, Raul Roco, they were two people na andun yung puso para sa bayan, merong competency, merong plano. Nini Pimentel, Bobby Tañada, magagaling, morally upright, bright and smart. Oscar Orbos, yung youth nila, yung idealism, the fire was there. President we never had. Ewan ko. I'll think about asikasuhin ko muna itong budget. Sa unang bahagi ng Greatest Presidents We Never Had, nakilala na natin ang ilang Pilipino na may angking katangian para pamunuan ng bayan. Andiyan sila Apolinario Mabini, Wenceslao Vinsons, Jose Jokno, Jovito Salonga, Renato Constantino, Claro M. Recto at marami pang iba. Bart, etong susunod sa listahan natin, ito yung kasama noon ni Claro M. Recto na nagsusulong ng malupit at marubdob na uri ng nasyonalismo. Siya rin tinuguriang Grand Old Man of Philippine Politics. Ito siya, mga kapatid. Tadaan! Hindi yan. Hindi ba to? Ay, ito. Yan. Siya si Lorenzo Tañada. Graduate ng abogasya sa Universidad ng Pilipinas. May Masters of Law sa Harvard University at doctorate degree ng Civil Law sa University of Santo Tomas. Unang sumabak sa politika si Lorenzo Tañada noong 1929 nang maging Assistant City Fiscal ng Maynila. Taong 1945, itinalaga siya ng nooy Pangulong Sergio Osmeña bilang hukom sa Court of First Instance ng Maynila. Nang maging Solicitor General at pinuno ng Office of Special Prosecutors, nakilala siya bilang mortal na kaaway ng mga collaborator at korap sa gobyerno. Paniwala niya, ang korupsyon ay kakulangan ng nasyonalismo ng isang tao. He was against the American policy to prevent us from being nationalistic. At sa eleksyon noong 1947 sa ilalim ng Partido Liberal, siya ang nakakuha ng pinakamaraming boto sa pagkasenador. Sa sobrang tiwala at sa sobrang pagmamahal ng taong bayan kay Lorenzo M. Tañada, nahalal pa siya ulit sa sumunod na eleksyon. Mga kapatid, 24 years siyang nanilbihan bilang senador. Siya may record lang naman ng pinakamahaba ng paglilingkod sa Senado. 166 na batas ang naipasa niya. Siya at siya lamang ang tanging otor. Ang otor, Hindi kagaya ng iba na nakiki-otor-otor lang ba? Ilan sa mga batas na isinulong niya ay ang pagsasapubliko sa mga opisyal ng gobyerno ng kanilang mga ari-arian o mga assets and liabilities. Naisa batas din niya ang Tañada Picketing Law na nagbibigay proteksyon sa mga manggagawang nagwewelga. Isinulong niya yung interest ng mga maliliit. No? Siya yung founding chairman ng Bayan, which is yung bagong alyansang Makabayan, which is now Bayan Muna. Sa edad na 73 noong 1971, nagretiro na siya sa politika. Pero sa kabila ng katandaan, nang ideklara ang batas militar noong 1972, naging laman siya ng kalsada. Street fighter. Ang tanda na niya noon, pero sumasama siya doon sa mga rally, binobomba ng water cannons. Pero nandun siya sa harapan, Matapos ito, ang pag-alis naman sa mga base ng Kano, ang
ang laban ni Tanyada. Noong 1991, nagbigay pugay sa kanya ang Senado nang magtagumpay ang botohan para tanggihan ang bagong kasunduan para i-extend ang US bases. Alam mo, naka-wheelchair siya, tumayo siya, mabuhay. Sabi niya. Kung ano yung paninindigan niya, tinatayuan niya talaga. So, for a lot of people, siya talaga yung isa sa mga sana naging presidente ng Pilipinas. Mga kapatid, kung may mga taong nananalitay sa dugo ang nasyonalismo, etong susunod sa ating listahan, isa sa mga pinakaunang superhero ng uring maglulupa. Siya po si Pedro Abad Santos. Ipinanganak noong 1876 mula sa mayamang pamilya ng mga Panginoong may lupa sa bayan ng San Fernando, Pampanga, si Pedro Abad Santos. Kilala siya sa tawag na Don Perico. Siya ang nakakatandang kapatid ng dating Chief Justice ng Korte Suprema na si Jose Abad Santos. He could have been a president, but he never aspired to be. These people are men of ideas. Sa unang bugso ng nasyonalismo ni Don Perico, nakita siyang lumaban sa mga kano. Sumapi siya sa ilalim ng hukbo ni General Maximino Hizon ng Revolusyonaryo Pilipino. Sa kasamang palad, ipinakulong siya ng mga kano. Nang makalaya, nag-aral ng abogasya si Pedro at pumasa sa bar noong 1906. Sumabak sa politika nang maging kongresista. Sumapi siya sa Independence Mission na ipinadala sa US kasama si Sergio Osmeña. Malaki ang naging impluwensya sa kanya ni Karl Marx, ang German philosopher na nagsulat ng The Communist Manifesto. Alam na, naisip din niya na tulad sa Russia, maaaring magtagumpay ang sosyalismo sa Pilipinas. Kahit pa may kaya, tinalikuran niya ang yaman at tinatag ang Partido Sosyalista ng Pilipinas noong 1933. Mungkahi ng grupo, ilipat ang pagmamayari ng mga lupang sakahan sa mga magsasaka. Pangangasiwaan ito ng gobyerno sa ilalim ng National Agricultural Land Authority. He brought to the national discourse the basic issues of the peasantry, the issues of land for the landless. It gave the peasants a lot of confidence to chart a movement. Naging apprentice niya si Luis Taruk, ang kalaunay maging leader ng Hukbalahap at mangunguna sa pakikipaglaban sa mga Hapon. Sa pagbabalik ng history, kilalanin ng mga bayaning lumaban at namuno sa pag-aaklas laban kay Marcos. Itong susunod nating ipapakilala mga kapatid ay parang brilyante na unang kuminang noong panahon ng diktadurya. At gaya ni Pedro Abad Santos, tinalikuran niya ang payapa at komportableng buhay para makibaka para sa bayan. Mga kapatid, ito po si Edgar Hopson aka Edjok. Enero 1970, umpisa ang tinatawag na First Quarter Storm. Binagyo ng kaliwat kanang protesta ang rehimeng Marcos. Aktibong sumali rito ang kilalang matinik na leader ng National Union of Students of the Philippines o NUSP, ang Atenistang si Edjok. We knew na he was articulate, he was intelligent, and he was really for the rights and welfare not just of the students but of the Filipino people. Dahil sa sunod-sunod na mga rally, kasama si Edjok sa ilang student leaders na inimbitahan ng nooy Pangulong Ferdinand Marcos para sa isang dialogo. Ibang klase ang angas itong estudyanteng to. Ang kwento, sabihan mo ba naman daw si Makoy na dapat formal siyang pumirma na hindi na muling tatakbo para sa ikatlong termino. Sabi ni President Marcos okay, I assure you that I will not run. No? Aba, naglabas ng papel si Edjok. Sabi niya, Mr. President, can you please sign this as a testament na you are not going to run for a second term and you're going to fulfill your promise? Ayun, nang galaiti sa bad trip ang lolo mo. Nagalit si President Marcos. Who do you think you are? Tell me what to do. You are just the son of a grocer. Ang sagot ni Edjok, at least, honest grocer naman. May kaya ang pamilya ni Edjok. Negosyo nila isang grocery. Pero pinili pa rin niyang makibaka kasama ang mga uring manggagawa. He had a choice May option siya no? And that's what makes me believe in people who had a choice but chose the more difficult road and deadly in the end path, which is service to the people. Nang magtapos cum laude sa kursong Management Engineering, nagtrabaho para sa Philippine Association of Free Labor Union si Edjok. I signed
Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Nang ideklara ang martial law, naging radikal si Edjop. Nag-underground at naging rebelde. Capabilities to meet any threat. Noong 1982, sa Davao, na-corner siya ng mga sundalo at napatay. Sinasabing isa si Edjop sa mga pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Sayang, nawalan ng Pilipinas sa isa sana'y mahusay na leader. Yung ginamit niya yung talino niya sa pagsisilbi ng sambayanan. Ang sinasabi ng mga tao, si Edjop yung isang halimbawa nung pwede sana naging pinuno natin nung panahon, sa panahon ngayon. Ang susunod sa ating listahan ay superhero ng mga uring manggagawa, mga kapatid. Siya ay labor leader na naging makabayang kongresista. Siya ay walang iba kundi si Crispin Beltran. The Japanese invasion of the Philippines was conducted on schedule. Sa panahon ng Hapon, nag-courier ng mga gerilla si Crispin Beltran o mas kilala sa tawag na Kabel. Pagkatapos ng giyera para makapag-aral, nagtrabaho sa sakahan at nag-janitor pa si Kabel. Nasubukan din niyang maging gasoline boy, messenger, bus driver at taxi driver. Tunay na uring manggagawa. Sa edad na 20, sumali siya sa isang strike para iprotesta ang di makatarungang labor practices. Inatake ng mga pulis ang kanilang picket line. Maraming sugatan, 3 ang namatay. Dahil dito, nangako si Kabel na lalaban para sa uring manggagawa. So that probably made him determined na i-push ang mga advocacies niya for national development. And not just the workers, but buong bansa. There may have been many influences in his life, but his poor background and his driving experience as a taxi driver probably helped mold a lot of his principles. Binuo niya ang Amalgamated Taxi Drivers Association at nagsilbi bilang Pangulo mula 1955 hanggang 1963. Nung martial law, isa siya sa nagtatag ng Federation of Unions in Rizal at ang Philippine Nationalist Labor Organization hanggang sa naitatag na ang kilusang Mayo 1 o KMU noong 1980. Ang tingin naman ni Crispin, ang main economic strategy ng Pilipinas dapat industrialisasyon, buhos kapital at suporta sa lokal na negosyo at industriya. So he would have charted a different economic course for us had he been the president in the late 80s after martial law. Ayon sa mga ulat, siya lang naman ang party list representative na may pinakamaraming isinulong na batas noong 13th Congress. Nasa 130 lahat. Sobrang simple ng pamumuhay ni Kabel hanggang sa pinakahuli sa kanyang bahay sa Bulacan ng 2008. Nahulog siya habang nagkukumpuni ng bubong. Tinakbo siya sa ospital. Pero tuluyan ng binawian ng buhay. Nawalan ng isang tunay na kampyon ang manggagawang Pilipino. Wala naman siyang pera para pagawang bahay. Inaayos ng bubong niya. Sa kasamang palad na hulog siya. At nabagok yung ulo, namatay. Mga tol, ang susunod nating papakilala, siguro kung mahawa ka ng medyo malaki-laking pera, familiar siya sa inyo. Siya po si General Vicente Lim. Bakit ko sinabing medyo malaki-laking pera? Tito Bart? Para sa iyan. Oh? Siya po ay isa sa 3 muka na naka-imprenta sa 1,000 peso bill. Si General Vicente Lim. Akin na to, Pandota? Oo, ganyan ako magbigay. 1,000 kagad sa'yo. Taong 1888, pinanganak si General Vicente Lim sa Calamba, Laguna. Sa edad na 14, bumuo siya ng grupo para maging courier ng mga gerilla noong digmaang Filipino-Amerikano. Siya ang kauna-unang Pinoy na nagtapos sa United States Military Academy sa West Point noong 1910. Naglingkod bilang Brigadier General at namuno sa pwersa laban sa Hapon noong World War II. Isa siya sa mga key commanders na kung bakit naging napakatagal ng Philippine Resistance sa Bataan, no? Yun nga lang, maagang namatay si General Vicente Lim sa edad na 56. Ang kwento, dinakip daw ito ng mga Hapon at tinorture hanggang mamatay sa Fort Santiago at Bilibid Prison noong 1944. Ang kaso, hindi na matagpuan ang kanyang bangkay at nireport na missing sa Manila North Cemetery. If that type of person, no, survived the Second World War, would have been Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines after independence. Pinarangalan si General Lim ng Legion of Merit ng United States Army.
Dahil sa katapangan, binigyan din siya ng gobyerno ng parangal ng Distinguished Conduct Star, pangalawa sa pinakamataas na military awards. Pero ito tanong mga kapatid, paano nga kaya itong mga taong pinakilala namin sa inyo ay naging pangulo? Mas maunlad nga kaya ang Pilipinas? Mas maganda ba ang buhay natin ngayon? Sa taong ito mga kapatid, pinagdiriwang natin ang 125th birth anniversary ni Elpidio Quirino. Siyempre, kaya ito tinawag na Quirino Grandstand kasi si Quirino po ang kauna-unahang pangulo na gumamit po ng grandstand na ito nung siya nanumpa noong 1949. Pero mga kapatid, itong susunod natin papakilala ay matinding kritiko ni Elpidio Quirino. Kung ngayon, ang rockstar na mayor ay si Rodrigo Duterte, noong dekada 50 mga kapatid, ang rockstar na mayor ng Maynila ay walang iba kundi si Arsenio Lacson. Ipinanganak noong 1912 sa Talisay, Negros Occidental si Arsenio Lacson. Tumungo sa Maynila at nag-aaral ng Bachelor of Arts sa Ateneo at abogasya naman sa UST. 1949, nanalo siya bilang congressman ng ikalawang distrito ng Maynila. Kinilala siya bilang isa sa 10 most useful congressmen dahil sa kanyang mahusay na pamumuno. Pero bago pa man maging kongresista, kilala na si Lacson bilang isang journalist na may matabil na dila. Tinawag siyang arsenic at a good man with a bad mouth dahil sa walang habas itong pagbanat sa mga tiwali sa gobyerno. May eksena pang sinuspindi raw ng nooy presidente Elpidio Quirino si Lacson sa gobyerno dahil sa isinampa sa kanyang libel ng isang hukom na tinuligsa niya sa kanyang radio program. Meron siyang radio program in this corner. Kapag may corruption, talagang siya yung pinapakinggan ng tao, kung babanatan niya, no? Mula sa pagiging kongresista habang nagraradyo, naupo bilang alkalde ng Maynila si Lacson noong 1952. Siya ang pinakaunang nahalal na mayor ng lungsod dahil dati, ina-appoint lang ng Pangulo ang alkalde. Bago nga maupo si Lacson bilang mayor ng Maynila, may utang daw ang syudad na higit 23 million pesos. Pero makalipas ang 7 taon, nabayaran na lahat ito. At may sobra pa sa budget nila na mahigit na 4 na milyong piso. Mas lalo pa siyang nakilala dahil nilinis lang naman niya ang Kalakhang, Maynila. Bayaran niya yung utang ng Manila sa pamamagitan ng mahigpit na tax measures. Tapos tinanggal niya yung mga street vendors. Kasi sabi niya, yung sidewalks ay para sa tao, hindi dapat para sa vendors. 10 taong nagserbisyo bilang mayor ng Maynila si Lacson at kinilala siyang the greatest Manila mayor. Sa kanya pa nga pinangalan ang isang kalsada sa syudad na dati ay Forbes. Ganon din ang underpass sa Quiapo. Tatakbo siya ng presidente para sa 1965 election si Lacson. Pero sa kasamang palad, inatake ito sa puso at maagang na maalam sa edad na 49 noong 1962. Natake sa puso, no? So, yun yung malungkot. Ang daming nakipaglibing kay Mayor Lacson nun. 1 milyon. No? Kaya doon mo makita na talagang siya ay hanep, no? Presidential material talaga itong si Mayor. Ito ay bayarin ng Republika ng Pilipinas. Kabilang din sa listahan ng tinagurang Mr. Clean na si Raul Roco. Basically, si Raul Sagarbia Roco, ilang beses na tumakbo na Pangulo ng Pilipinas, no? Siya yung isa sa mga tumatakbo na may solid background, no, on law. Nagsimula ang karera ni Roco nung maging pinakabatang Bicolano delegate sa 1971 Constitutional Convention. Youngest president of the Integrated Bar of the Philippines. Nung senador siya, siya yung nag-author ng ilan sa mga financial institutions laws natin. Tinatawag din siyang yung intellectual property rights law. Siya yung nagpatibay niyan. Si Roco ang nasa likod ng Study Now, Pay Later law. Nang maupo naman noong 2021 bilang Education Secretary, ginawa niyang most trusted government agency ang DepEd. Dati kilala bilang ika-4 sa pinakakorap na ahensya sa gobyerno. Noong 1998, sinubukang tumakbo ni Roco sa pagkapangulo pero natalo siya kay Erap. Hindi rin siya pinalad nang muling tumakbo noong 2004. Bang klase rin, ano? Dito nanunumpa ang mga pangulo ng Pilipinas. Pero, ordinaryong araw, makikita mo, ganito, parang junk shop. Pero ito tanong mga kapatid, paano nga kaya itong mga taong pinakilala namin sa inyo ay naging pangulo? Mas maunlad nga kaya ang Pilipinas? Mas maganda ba ang buhay natin ngayon? Pero teka muna,
Anong katangian nga ba yung dapat nating hanapin sa isang presidente? So far, ang problema natin, the greatest tragedy is that we don't have those types of that leader who has the charisma. Kailangan din ng charisma, no? Because you have to win people over, no? To be a first world country, two things are required: industrialization and nationalism. We must have a country whose citizens are totally loyal to it, you understand? Not conditional, but unconditional loyalty to the country. Alam mo mga kapatid, sa ating kasaysayan, napakaraming mahuhusay nating kababayan. Ang daming mahuhusay sanang pwedeng nating maging mga pinuno. Pero, ang tanong, bakit ganun? Ba't ganito pa rin tayo? Ewan ko mga kapatid. Ano nga ba eleksyon itong episode na to? Ano ang aral na mapupulot natin sa mga pangalan na binigay natin? Ito na lang mga kapatid. Ganito. Sa susunod na eleksyon, bayaw for president. Bayaw, bayaw, bayaw. Bayaw, bayaw, bayaw. Bayaw! bahala ka sa buhay mo. Pulis at mga barikada. Sunog ng effigy at placard sa Commonwealth. Naalala siguro ninyo ang Hello Garci na sinagot lang ng I am sorry. Paninisi sa nakaraang administrasyon. Pagpuri sa mga opisyal. At nakakatawa lang, pati sa kanyang yaya. Maraming salamat sa pakikiambag mo. Pag sila raw ang naging Pangulo, sigurado gaganda ang buhay. Pasaring sa mga kalaban. Eh di wow. Siyempre, may fashion show sa red carpet. Ready or please pa din. At mga nagprotestang militanteng kongresista. Malabakang pag-boo ni Senate President Frank Drilon. At siyempre, mga Nancy Binay memes. Ito ang ikalima at pinakahuling SONA ni Benigno Simeon Aquino III. Nagtagal ng 2 oras at 10 minuto. Kumpara mo ito sa pinakauna niyang SONA noong 2010 na 37 minutes lang. Ewan ko ba dito sa House of Representatives, hindi naman talaga ito yung totoong kumakatawan sa mga tao. Mga iyan ay sumusuporta sa mga kapitalista, imperialista, US tuta ng kano. Kumuna, paano ka nakaabot dito? Basta nakapasok lang ako dito. Hanggang ever lang kayo eh. Bakit ba? Nagbabayad din naman kami ng buwisa. Naku, alam ko na ba't ka nandito? SONA na naman kasi. Ewan ko ba yung... SONA na naman. SONA na naman, Diyos ko. Ewan ko ba yung SONA na yan? Paulit-ulit na lang yung SONA na yan. Teka muna, tradisyon ng SONA. Taon-taon, ito'y pag-uulat ng Pangulo sa Bayan. Diba, mga kapatid? Alam nyo ba kung paano nagsimula itong mga SONA na ito? At paano nagbago ang SONA mula sa isang seryoso at napaka-formal na tradisyon na napunta sa fashion show? Alamin natin ngayong gabi dito sa History. SONA, yun nga, sinasabi ko paulit-ulit na yan mula dati pa. Ang dami na naming sinunog ng FPG dahil sa SONA na yan. Ano ka ba? Rebelde ka bang kaliwa? Hindi. Ano? Nabili ko lang to sa ukay. Anyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Ito po ang aking ika-6 na SONA. Muli akong umarap sa Kongreso at sa Sambayanan upang iulat ang lagay ng ating pambansa. Ito na ang ika-77 SONA sa kasaysayan ng ating republika. Pero teka nga muna, paano nga ba nagsimula tong SONA na to? At paano nga ba ito nagbago sa paglipas ng mga taon? The route to these chambers. Sa taunang tradisyon ng pagbibigay ng State of the Nation Address, nire-report ng Pangulo ang kanyang nagawa at mga plano para sa bansa. The Philippines is no longer trapped in its old cycle. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Alinsunod ito sa Article 7, Section 23 ng Saligang Batas na dapat daw magtalumpati ang Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon nito. We have talk of settlements. Murang gamot. Tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo, ginagawa ang SONA sa House of Representatives o Batasang Pambansa.
Kinopya raw natin sa Europa ang sistema. Kapag ka nag-o-open ng Congress ang hari, no, o reyna ng Britanya, ay nagbibigay siya ng kanyang legislative agenda. Pero mas namana yata natin itong SONA mula sa mga kano. Tandaan natin, iba't ibang bansa yung United States na pinagsisilbihan ng isang pangulo. No? At yun yung State of the Union Address o yung tinatawag na SOTU. So nagre-report siya sa Kongreso na kinatawan ng iba't ibang mga bansa sa ilalim ng Estados Unidos. Eto sabay ito, alam mo ba kung sino unang presidente na nagbigay ng SONA? Siyempre, tol, paborito naming lahat yan. Sino? Si Bonifacio, di ba? Easy. Bakit? Magkontrobersya pa yan. Unang pangulo pinag-uusapan. Hindi siya. Hindi si Bonifacio. Sino? At kung iniisip mo, hindi rin si Aguinaldo ang unang nabigay ng SONA. Sino nga? Hindi yan. Si Ronaldo Valdez. Hindi. Kamukha niya Tsaka kamukha ni Leopoldo Salcedo. Hindi rin. Hindi mo kilala yan. Luis Gonzales. Si Quezon yan, Manuel Quezon. Quezon ba yan? Hindi yung panahon niya, dati nung kay Quezon, marami ding nagrarally dyan na sumisigaw ng mga Quezon, Pasista, Tuta ng Kano. Sa isang espesyal na National Assembly sa Legislative Building sa Maynila, isinagawa ni Pangulong Manuel Quezon ang kauna-unahang SONA noong November 25, 1935. Ang nangyari dyan, dun sa 1935 Constitution, itinakda bawat pagkakataon na bubuksan ang Kongreso, magbubukas ang Pangulo sa pamamagitan ng isang speech. Sentro ng kanyang talumpati noon ang pagtatatag ng isang National Defense Policy para sa bansa. At mula noon, tauna na ang pagsosona ni Quezon hanggang sa mapaisailalim ang bansa sa mga Hapon noong 1941. Kaya ang sumunod na presidente, never nakapagsona, si Pangulong Jose P. Laurel. Siya yung Pangulo ng Japanese-sponsored republic. So, ang nangyari lang, hindi SONA yung ginawa niya, parang inopen niya lang yung Congress. In the 1943 Constitution, wala daw naman na tungkulin ang presidente noong panahon ng Japanese period na mag-SONA. Alam mo ba kung sino yung presidente ng Pilipinas na may pinakakonting SONA na na-deliver? Sino? Yan Sergio Osmeña. Bakit ilang SONA ba yung ginawa niyan? Isa. Isa lang. Nice one. Nang matalo ang mga Hapon ng World War II, naibalik sa bansa ang pamahalang Commonwealth. At bilang Pangulo, nag-report si Sergio Osmeña sa kalagayan ng bansa matapos ang pananakop at digmaan. At dahil nasira ang Legislative Building noon, sa temporaryong lokasyon muna siya nagsona sa May Lepanto, Maynila. Dito niya pinasalamatan ang mga gerilla na tumulong na lumaya ang bansa mula sa mga Hapon. Tol, wala bang nagsona dyan? Saan? Dyan Saan? Dyan, sa Torre de Manila. Hindi yan Torre de Manila. Baka kalahin ng mga bata. Di ba Torre yan? Ng City Hall, di ba? Tapos sa Maynila tayo. Ano ka ba? Hindi. Walang presidente na nagsona sa Manila City Hall. Pero, merong pangulo na nagsona sa ospital. Sa ospital? Sa Amerika. Sinets. 1950, nang mapasok sa John Hopkins Hospital sa Maryland, USA, itong si Presidente Elpidio Quirino. Pero dahil kailangan magsona, dead man na raw sa sakit. First time yon na ang SONA hindi niya dineliver sa harap ng congressman. So yung State of the Nation address na sa radyo ginawa, tapos binato ng RCA sa Pilipinas, tapos nakuha ng Pilipinas just in time sa opening ng Congress. Pangalawa rin ito sa pinakamaikling SONA sa kasaysayan na umabot lamang sa 2,487 words. Pero alam niyo ba mga kapatid, na karamihan sa mga SONA mula pa ng panahon ni Manuel Quezon hanggang sa panahon ni Ferdinand Marcos ay dito ginaganap sa dating Legislative Building na ngayon ay National Museum of the Philippines. Ganon? Sino naman yan, Tol? Di ba yun yung mga kalahi ng mga umapi sa atin dati? Easy. Tol, turista yan. Bisita natin yan sa Pilipinas. Bisita? Oo. Sobrang napaka-atom na atom naman yan.
Relax na relax. Nantok na nga yata eh. Tsaka ang maganda dito, dito naka-exhibit yung art and rice, di ba? Sining at kanin, di ba? Hoy, lalaya mo yung kanin, no? Kaya nga, mabuhay tol ang CCP NFA, di ba? Baka CPP-NPA sinasabi mo. Dito, CCP NFA. Ano ka ba? Masabi ko na nga, baka may kahinat ng tao dito. Nung nawasak yung Congress, lumipat sila somewhere. Parang ano siya, converted na house na doon na nag-Congress yung mga hanggang hinihintay yung pagtatapos nung old legislative building, bumalik din doon hanggang kay President Marcos nung 1972. January 1970, sumiklab ang first quarter storm, ang unang sigwa na aktivismo ng mga kabataan laban kay Marcos. Binaha ang mga kalye ng kaliwat kanang protesta. At sa kanyang 1971 sona noon, nagpahiwatig si Marcos na mukhang magdedeklara ito ng martial law. Sa basa ko, 1971 pa lang, binantaan na niya ang mga Pilipino na kapag hindi nagkaroon ng stability, meron na noon na communist insurgency at that time, may gagawin siya. You bury us in a deluge of reforms. And that is what he wanted to do when he declared martial law in 1972. At matapos nga ang kanyang speech, sinalubong siya ng mga rallyista sa labas ng Legislative Building. Ang mga aktivista, may handog pang kabaong at buhaya. Kung hindi man ito yung first SONA protest, ito yung first big SONA protest. Napakarami talagang tao. Paglabas na ganyan, binato siya ng mga estudyante. Tapos, to his direction, ibinato yung coffin at saka yung paper mache na buhaya. At sa haba ng termo ni Macoy bilang presidente, ganun din kahahaba ang kanyang mga naging SONA. 1969 ang naitalang pinakamahabang speech ni Macoy sa kasaysayan. 29,000 words. Sinundan ito ng kanyang 1972 SONA na may halos 24,000 na salita. In fact, nilalabas nila as libro yung SONA niya. Ganyan kahabang mag-speech si President Marcos. Ito yung SONA niya nung 1969. Ito yung SONA niya nung 1972. Isang buong libro. Si Marcos din ang naglipat ng SONA mula sa old Legislative Building sa Maynila papuntang Batasang Pambansa sa Quezon City noong June 12, 1978. At mula noon, hindi na nagbago ang venue ng SONA ng Pangulo. At di nakatakatakang si Marcos ang may pinakamaraming SONA sa mga presidente sa bilang na, konti lang naman, 20. Sinundan siya ni Gloria Macapagal Arroyo na may bilang na 9. Matapos mapatalsik si Marcos ng 1986 EDSA Revolution, inupo ng sambayanan ang unang babaeng pangulo na di lang sa bansa kundi sa buong Asya, si Cory Aquino. I admit that I have no experience in Sa ilalim ng bagong revolusyonaryong gobyerno, hindi nagsona si Cory noong 1986. Pero sa pagpapanumbalik ng Kongreso noong 1987, nagsona si Pangulong Cory for the first time sa Batasang Pambansa. Period. At mula noon, simula kay Pangulong Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Arroyo, at kay Pinoy, ay dito na sa Batasang Pambansa nagbibigay taon-taon ng kanilang SONA. Sa paglipas ng panahon, malaki raw ang naging partisipasyon o impluwensya ng media sa unti-unting pagbabago ng SONA. Pinapalabas na major policy pronouncement ng Pangulo ito at lumalabas rin ang buong Malacanang Core at ang Congressional Core nandoon. So ang lahat ng nakakover. So at dinedeclare na walang pasok, so lahat ng tao tumututok at pinakikinggan. At binubusisi kung tunay nga ba ang nire-report ng Pangulo o ng tsatsarot lang. Una, nagsasabi ba ng totoo o hindi? Pagkatapos yung post-SONA, ang daming analysis doon. Doon sa tingin ko, yun lang ang paraan on an annual basis na napapakinggan ng botante. Ano bang nagawa? Sumasang-ayon ba ako sa nagawa mo? O puros kasinungalingan lang ba yan o propaganda? Grabe, sarap na itong upuan. Komportable ka ba? Komportable? Yan, oh. Ibang klase, no? Yan yun, Jun. Yan yung mga upuan talaga na... Ito yung upuan ng mga inupuan ng mga congressman natin. Ito, Jun. Ito yung pinagtatalunan nila. Ito yung pinagbobotohan ito yung natin. ginagastusan. Ito yung talagang kinakampanyahan. Ito yung mga talagang sasayaw sila at aawit para dyan sa mga upuan na to.
Ha? Eh, parang sarap, Yan, no? upuan ng kapangyarihan. Dito gawang HMR. Hindi, Jun. Pero tingnan mo yan, sila, oh. Ang gaganda ng mga damit. Mga barong, mga terno, etc. Pero alam mo ba, sa araw mismo ng SONA, hindi yan ang mga suot nila. Mas bongga pa. Simula kasing bigyan ng iba yung atensyon ng media ang SONA, naging parang event of the year na ito. Hindi lang speech ng Pangulo ang inaabangan, pati na ang mga garang suot ng mga politikong dadalo sa espesyal na okasyon. Mga artista sa politika, tinitingnan politika bilang spectacle, bilang isang soap opera, bilang isang telenovela. So lalong naha-heighten. Kasi pagdating sa SONA, instead na makinig sa speech ng presidente, ang tinitingnan, ano bang damit? Na dapat sana ay isang pangkaraniwang gawain lamang ng ehekutibo at legislatibo. Dito sa Pilipinas, parang kung tingnan mo ngayon, parang nagiging fashion show na patalbogan ng mga damit. Diba? At kung si Dr. Antonio Contreras lang ang tatanungin, wala raw ni isang SONA na tumatak sa kanyang alaala. Because for me, they are all the same. In fact, as an observer, may nag-stuck pa sa akin kung anong naging mga kababalagan sa fashion ng mga tao. In fact, ang hindi ko makalimutan yung sinuot ni Nancy Binay nung huling SONA. I'm sorry, Senator Binay, pero talaga I'm just being honest. Yung talagang nag-stick sa akin sa mind ko, which is telling because I'm supposed to know better. So could just imagine kung ito nga ako political analyst, so ordinaryong mamamayan. Kung sa labas ng batasan sari-saring gimmick ang realista, wag ka. Nito mga nakaraang taon, pati mga pangulo, may kanya-kanya na ring gimmick. Siyempre, sa makabagong mass media, mukhang hindi lang simpleng talumpati ang kailangan. Dapat with matching video presentation pa. Eventually, magkakaroon na ng mga VTR talaga na hindi part ng presidential speech. Itong SONA, we transformed it into a soap opera. Maliban sa mga numero at estadistika, sa ilang mga abstraktong usapin, kailangan din ng props, ng mukha. Sino bang di makakalimot sa Bangkang Papel Boys ni GMA sa kanyang SONA noong 2001? Nagpaanod lang naman ang tatlong bata ng kanilang mga bangkang papel sa Ilog Pasig na papunta raw sanang Malacanang. Nakasulat doon ang kanilang hiling sa presidente. Alam niyo ba na isa sa mga Bangkang Papel Boys na yon ay kapatid natin dito sa TV5. Siya, si Erwin Dolera. Late ka na, huy. Dalihan mo yan. Pagalitan nga ni Gigi. Out of 33 na sumulat kay former president, 3 yung napili para humarap doon or iniharap niya nga doon sa kauna-unahang State of the Nation address niya. Nangako si Arroyo na bibigyan sila ng edukasyon at pangkabuhayan. Jason, Jomar at Erwin, hindi namin kayo bibiguin. Alam mo ba sa Bayton? Ito, makinig ka. Sandali nga, puro ikaw na lang. Pwede bang ako naman? Kasi kanina ka pa eh. Eto alam mo ba, si Pinoy ang kauna-unahang bumasag sa tradisyon dyan sa SONA. Siya ang unang gumamit ng wikang Filipino, hindi mga wikang banyaga, yung mga gumagamit ng mga pang-imperialista, pang-kapitalista na mga lengguwahe. Teka nga muna, saan mo ba nalaman yan? Google mo lang, tol. Hanip lang isipin na noong unang SONA ni Quezon noong 1935 na puro English ay isa lang ang Tagalog na salita, kasamas. At dito rin niya iminungkahi ang pagpapalaganap ng isang pambansang wika. Ngayon, maski ang mga gaya ni Jun sa Bayton ay pwede nang makarelate. Dahil ibinaba niya yung lengguwahe at yung mga salitang ginagamit niya, makikita mo dahil holiday, bubuka sila ng TV, nag-iinuman, pero pinanonood si Juan. May komentaryo sila. Sa tingin ko napakahalaga nun kasi mas maraming tao ang nakakaalam ng issue. Mukhang si Pinoy din ang nagpauso ng pagsingit ng mga pangkantong hirit. Saan po kayo kumukuha ng kapal na muka? Sabi nga ni Aisa Sigera nung araw, I thank you, bow. Pero take note, hindi si Pinoy ang kauna-una ang ginamit ang SONA para magpahaging sa kalaban sa politika. Ginagawa rin dati yan ni Pangulong Gloria. If you really want something done, just do it. Do it hard. Do it well. Don't pussyfoot. Don't pander. And don't say bad words in public. Nagtagal ng 2 oras at 10 minuto ang huling SONA ni Pinoy. At hindi maiwasang maikumpara ito sa huling SONA ng kanyang ina noong 1991. Ito rin ang SONA na tumatak sa kamalayan ng political strategist na si Malu Tiquia.
Sa tingin ko, ang best pa rin ay yung huling sona ni Pangulong Cory. Kasi para siyang nanay noon, medyo personal, very emotional. At to a certain degree, doon niya sinabi na maraming mga pinuno siguro naghahangad pa ng ilang more years. Pero ako, ito yung nagawa ko, dito ako magtatapos. I have consoled myself that great men like Gandhi, I hope that history will judge me as favorably as our people still regard me. Because, as God is my witness, I honestly did the best I could. Oo nga, may lalim, may tula, may sentimiento. Dumulog sa mataas na diwa ng nakikinig. May dunong, may emosyon. Magandang pag-aralan kung paano tayo napunta mula dito. We must act, we must change, and we must do so. Hanggang dito. Tugong ang uso ngayon di wow. So, kung tutusin mo sa Bayton, mahaba-haba na rin ang tradisyon ng Pilipinas pagdating sa mga State of the Nation address. Mahaba talaga sila magsalita. Ito naman yung sa akin, mabubuhay nga ba yung Pilipinas kung walang SONA? Kasi ako, di ko kaya mabuhay ito kung walang SONA eh. Bakit? Pag masakit yung katawan, di ba? So kailangan natin ng SONA dahil para yung executive ma-communicate sa legislature kung ano yung dapat. Pero kung kailangan ba siyang i-cover o i-feature na parang katulad nito, na parang ng karnabal, sa tingin ko hindi. Napakahalaga merong tatayo sa harap at magralali at magsasabing, kaya natin to Pilipinas. Momentary blip lang ito. Magsama-sama tayo. Yung kailangan natin yung once in a while, kasi yun ang sense natin ng accountability. Maging accountable ka sa amin tuwing July. Hayaan ko na pong kasaysayan ang humusga. Alam mo, Ka-Epe, paulit-ulit na yung SONA na yan. Ikaw ba nakailang SONA ka na ba? Nakahapon, nakaisang SONA ako. Masakit ang likod ko. Hindi yun yung SONA na yun. Iba yung... Sino ba ito kasama mo? Si Ka-Epe yan. Kasama ko yan sa... Sa Kilusan? Kilusan, no. Oo nga, may kamukha ka. Alam mo mga kapatid, State of the Nation address. Isa lang totoo rito. Matuwa ka o mainis, maigsi man o mahaba, 1,000 o 5 lang ang palakpak, boring o inspirational. Isa lang ang katotohanan mga kapatid. Ang SONA ay bahagi na po ng ating kultura. Kami din naman bahagi rin kami ng kultura na At yan po ang history natin sa gabi ito. Ako po si Don Rivera. Kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mabuhay po tayong lahat. Hindi, nakailang SONA at bahagi rin naman tayo ng kultura. Nakailang ano na rin kaya tayo sa kalye, SONA, di ba? Lahat pinapahayag natin, di ba? tayo SONA. Hindi yun. Happy sa una yan eh. Luha sa huli. Ayoko ng ganyan. Oh.